1,000 SR. Amen. And then what I did, I went to Exit 14 and then I bought about 33 chair. That was the age of Jesus Christ when He was baptized, mga kapatid. Amen. 33 pa yung lahat. Kasi yung isa, naupuan ni Kuya Marvin during that time. Nasira. Kaya 32 na lang siya. Amen. So praise the Lord po mga kapatid. Yung chair na yan, may konektado yan sa magiging topic natin sa araw na ito mga kapatid. Yung chair na yan. Amen. So, alam ko mga kapatid that we are not exempted in trials and suffering. Amen. All of us, Christians, even the believers, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, when we accepted Jesus Christ as our Lord and personal Savior, the Holy Spirit is with us already mga kapatid. At binigyan natin ng upuan ng ating Panginoon dito sa ating puso para manahan siya. Para siya yung maghari, siya yung mag-control, siya yung mag-manage ng ating buhay mga kapatid. As we go along sa ating journey, sa pag-church natin, sa pagdalo natin mga kapatid, hindi kami, o yung mga pastor, yung mga leader, that will transform you, nor change you mga kapatid. It is God mga kapatid. At alam niyo ba mga kapatid, once you decided na sumunod sa yapak ng ating Panginoon, if you decided to follow Jesus Christ mga kapatid, there is what we call transition. That transition is what we call the transformation, the changes. At alam niyo ba mga kapatid, take note of this, transition attracts warfare. Do you believe in that? Kapag ninanais mo na magbagong buhay at bumalik ka na sa ating Panginoon, ang kalaban hindi pumapayag yan. There is a warfare mga kapatid. Gagawa siya ng kaparaanan para ma-distract ka. Kaya yung ating mind, that is the battleground of Satan kapatid. Kasi pag nag-decide na tayo, na bumalik na tayo sa ating Panginoon, amen? Natanggapin na natin siya ng totoo at maglilingkod tayo. The warfare is there mga kapatid. Yung kalaban matindi, amen? He will do something 24/7 to distract you. He will offer everything that this earth can offer to you, only to distract you, because the rule of Satan, his job and responsibilities is to steal, to destroy, and to kill mga kapatid. But our Lord Jesus Christ went up here mga kapatid para bigyan tayo ng sagana at magandang buhay mga kapatid. Talakpan po natin si Lord mga kapatid. Amen. Kaya alam ko mga kapatid na bawat isa sa atin is not exempted with trials. Amen. Sino dito yung walang pinagdaraanan sa mga oras ito? Amen. Kaya minsan, kapag hindi tayo nakakakilala pa, at hindi pa tayo malalim sa ating pananampalataya, mga kapatid, there are a lot of whys. There are a lot of bakit. That's not the bucket list, ha? The bucket sa pupunta ko sa Algeria, sa Armenia, hindi pa yung mga bucket list. Why? Bakit? Kaya minsan natatanong natin, Lord, bakit ako? Bakit hindi na lang si Kuya Raven? Di ba? Lord, bakit ako na naman? Bakit nararanasan ko na naman to? Why am I suffering this? Why I am undergoing these trials? We always keep on asking why. Why? Mga kapatid. Walang katapusang why. But as we go along with our discussion, with our topic for this morning mga kapatid, sa kanyang biyaya mga kapatid, itong why na to, mapapalitan niya ng what. What God will do something to me. Ano ba ang gagawin ng ating Panginoon? Bakit ko ito na puro what na po tayo mga kapatid. Yung why nyo, mapapalitan niya. Kaya minsan, sa buhay natin, yung pananampalataya natin, is talagang tinetest na Lord mga kapatid. God is testing our faith. That's why we keep on asking why. We tend to question God. Sometimes, nararamdaman natin na parang ang layo ng ating Panginoon. Amen? Kapag meron kang pinagdaraanan matindi, na hindi mo na kayang-kaya mga kapatid, we tend to question God. Why? Amen? Our topic for this month, sa biyaya ng ating Lord mga kapatid, is all about faith. Faith. Sa Tagalog, anong sa Tagalog mga kapatid? Yung mga hindi sumagot, what is your plan? Bakit hindi ba alam mga kapatid ha? Faith is pananampalataya mga kapatid. The question is, may pananampalataya nga po tayo? Yung hindi sumagot, anong plan natin mga kapatid? Wala kayong pananampalataya mga kapatid? Lahat tayo may pananampalataya. Ano mga kapatid? Faith is non-negotiable Christian arsenal, mga kapatid. Pag sinabing arsenal, ano yung arsenal, mga kapatid? Alam na yata Rona yan. Our weapons, amen? Our tools, mga kapatid. Kasi, you cannot talk about Christianity
if you do not know what it's all about, faith, ibig sabihin magkaakibat sila mga kapatid. If you are a believer of Christ, if you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, if you are truly a Christian mga kapatid, you have this faith mga kapatid. Amen? In the Bible mga kapatid, from the Old Testament and the New Testament, faith is very clear. The Bible is saying that the just should live or shall live by faith, mga kapatid. Do you believe in that? Amen. And then, it is clear also in the Bible, mga kapatid, that through faith, we are saved, mga kapatid. At malinaw rin sa Bible, mga kapatid, hallelujah, it is not impossible or it is not possible to please God without faith. So in essence, mga kapatid, faith, without faith, it is impossible to have God, mga kapatid. Do you believe in that? Amen. Amen. So dapat may pananampalataya tayo mga kapatid. Amen. Kaya nga, I do believe na, hallelujah, yung lahat tayo is may pananampalataya mga kapatid. Amen. Kaso nga yung pananampalataya is iba-ibang level po siya. And every one of us here has faith to some degree. Amen. Do you believe na yung pananampalataya nyo pala before is nagagamit nyo na pala pero you are not aware? Do you believe in that, mga kapatid? Bigyan ko kayo ng example mga kapatid. Nung sumakay kayo sa aeroplano, amen? Sumakay kayo sa aeroplano, amen? Palagay nyo ba, may pananampalataya kayo dun during the time o wala? Amen. Amen? Sino dito yung nagdasal? During nasa aeroplano sila, amen? Amen. Kayo mga nilang nagdasal? About the others, mga kapatid. Ibig sabihin, may faith tayo mga kapatid. Hindi natin ni-research yung credential ng piloto mga kapatid, yung magiging driver. Hindi natin inalam, it is his first time or matagal na siya o veterano na siya sa pag-drive. Amen, ang aeroplano. But it is just that we have faith na nananampalataya tayo mga kapatid that our destination, makakarating tayo sa destination natin ng safe and sound. It means mga kapatid, at some point, we exercise our faith, mga kapatid. And then pangalawa mga kapatid, bigyan ko kayo ng sample ulit. Sino dito yung mga nagdi-deposit sa bangko? Amen. Amen. Kuya, Ate Michelle yan, even din nag-iipon? Amen. Sino mga nagdi-deposit? Amen. Tanong ko kayo mga kapatid, kilala nyo ba yung cashier? Kilala nyo ba yung teller? Of course not. That was a stranger to you. But at some point, mga kapatid, at some point, you have this faith na hindi niya kukunin o nanakawin yung perang dinideposit mo mga kapatid. You exercise your faith mga kapatid. Pangatlo, sino dito yung mga ating transporter? Amen? Alam ko yung mga transporter na dito, si Pastor Bernard, si Ate Rona, si Kuya Rap, si Kuya Arnold. Alam ko, edukado kayo, amen? Responsable driver kayo mga kapatid, amen? But knowing, considering na yung pag nandun ka na sa road, hindi mo alam kung sino yung mga kasabayan mo doon mga kapatid. Kasi mga iba itong mga driver is reckless mga kapatid. Yung not responsible driver, amen? Alam po natin yan. Parang hindi sila na-educate pa, mapimalong pa talaga sa pag-drive. Pero, it is just by faith na nananampalataya ka na darating ka sa service before 10:30. You exercise your faith, kapatid. Do you agree? Now, dumating ka dito sa church, mga kapatid. Nananampalataya ka, mga kapatid. Nung umupo ka sa chair na yan, nananampalataya ka na hindi ka matutumba, hindi ka mabubuwal. Amen? Wala akong nakita dito kanina na dumating na chinek nila yung upuan kung bubuwal ba sila. Nananampalataya ka na kahit gaano ka kabigat, this chair will handle you. Pero may nakatingin ka na naman doon. Do you believe in that, mga kapatid? Ibig sabihin, you exercise your faith. Buti pa yung upuan, kapatid. You have the faith. Pero kay God, mga faith, we tend to question. Kini-question pa natin si God. Pero yung chairs, nananampalataya tayo, mga kapatid. Napansin niyo ba yung mga kapatid, nung pumasok kayo, chinek niyo ba yung paa? Kung sira po or lumulong-dulong na? Never, di ba? Mga kapatid? Never. So, ibig sabihin, it is just by faith. Amen? At some point, you exercise your faith, mga kapatid. So that will be our topic for this morning, mga kapatid. Amen? Kaya nga, sabi dito mga kapatid, kung siguro it's not an accident mga kapatid, no? Kapag nagbabasa tayo ng scripture, lalo na sa mga New Testament, hindi nyo ba napapansin mga kapatid, na itong mga disipulo, mga kapatid, is dinidevelop ng Lord yung kanilang mga
pananampalataya. That's why, nakakaranas sila ng mga pagsubok, yung mga disciples, mga kapatid. Amen? Kasi sabi sa kanyang salita, sa Matthew 17, sabi ng mga kapatid, if you have this mustard seed size of faith, you can move that mountains from here to there, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kung meron tayong pananampalataya, kahit kasing laki na ng butil ng mustasa, we can move mountain, mga kapatid. Do you agree? Ibig sabihin, mga kapatid, kahit mountain size pa, yung pinagdaraanan mo, yung suffering mo, yung trials mo, mga kapatid, you can move mountains, mga kapatid. Bakit po? Dahil sa pananampalataya natin, mga kapatid. If you have faith, mga kapatid, God has the power, mga kapatid. Pag may pananampalataya tayo, mga kapatid, ang ating Panginoon ay meron ring kapangyarihan para igawad yung lahat ng ating pinanampalatayaan. Do you believe on that, mga kapatid? Pero ang sabi ni Lord, hindi niya tayo, what you call this one? Hindi niya tayo hinahayaan na yung pananampalataya lang natin is parating kasing laki lang ng butil ng mustasa, mga kapatid. Amen? Kasi ang nais ni Lord, mag-grow tayo deeper sa ating pananampalataya. Amen? Kasi ang butil ng mustasa, o kahit anong buto, kapag tinanim mo yung mga kapatid, diniligan mo siya, it will grow. It will be matured, mga kapatid. And praise be to God. Hallelujah. Alam ko lahat tayo dito is may pananampalataya. Amen? Pero that faith of yours is hindi hayaan ng Lord na habang buhay na maliit siya. God is encouraging us that faith that we have right now, hindi lamang tayo mananatili na kasing laki ng butil ng mustasa, mga kapatid, yung pananampalataya natin. That's why, mga kapatid, all of us here has faith. Amen? And that faith of yours will grow, mga kapatid. And praise be to God in this kind of environment, mga kapatid. This church, your faith will grow deeper, deeper, and deeper. Amen, mga kapatid. Paano para, mga kapatid? Because faith comes from hearing, and hearing the words of God. Kaya, mga kapatid, I encourage you na huwag niyong hahayaan na mawala kayo sa gawain ng ating Panginoon. Every Friday, make it sure na ipapriority niyo ang ating Lord. Bakit po? Kasi gusto niyo talagang lumalim, lumawak at lumawik yung ating pananampalataya, mga kapatid. This is the best environment, the best venue, the best platform every Friday, mga kapatid, in order for our faith na before is parang katulad lang ng mustasa, mga kapatid, is lalaki siya, grow deeper. Now, how we can reconnect that thoughts, mga kapatid, na ayaw ng Lord ang dapat yung pananampalataya is maliit compare sa butil ng mustasa, mga kapatid. Amen? That's why our Lord Jesus Christ ay nagbigay ng metaphor itong katulad ng mustasa, mga kapatid. Kaya nga during the time, yung mga disciple, mga kapatid, nire-review pa rin sila ng Lord. Alam niyo pa yung mga kapatid? Nire-review pa rin sila ng Lord kasi God is want to develop the faith of the disciple during that time. That's why nakakaranas sila ng mga pagsubok sa buhay. Because ang gusto ng Lord sa mga disciples, mga kapatid, is ma-strengthen yung kanilang pananampalataya. Kaya even the Lord Jesus Christ, nire-review rin yung mga disciple kapag kulang sila sa pananampalataya, di ba? Narinig na natin yung nasa bangka sila, mga kapatid, na bumagyo. Ang sabi ng Lord, "O you of little faith." Sabi ng Lord, visiting God is also rebuking. Because that ang nais ng Lord, hindi lamang habang buhay, na ang pananampalataya natin is maliit, mga kapatid. The will of God is, yung ating pananampalataya will grow deeper and deeper. And this is the best environment, mga kapatid. Itong ating church, mga kapatid. In order for our faith will grow mightily for the glory of God. Amen? So bago tayo patuloy, mga kapatid, let us bow our heads and let us pray to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Sa araw na to, Panginoon, hindi nga talaga masukat, Lord God, yung iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Dahil hindi mo hinayaan kami, Panginoon, na mapunta lamang kung saan-saan lugar, Panginoon. Hallelujah. Yung mamasyal kami sa Batak, Panginoon, or matulog kami, or magpahinga, Panginoon. Hallelujah. Pero, Lord God, dinala mo yung aming panyapak dito sa iyong bahay, panambahan. Dahil ang nais mo, Lord God, is matuto kami, Panginoon, na we will grow deeper in the knowledge of the truth, Panginoon, about you, Jesus Christ. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, for your faithfulness, for your grace, for your mercy, for your love, Panginoon, na patuloy namin tinatamasa sa aming mga buhay, Panginoon. Despite, oh God, that we are sinners, Lord God, marami kami mga pagkukulang, marami kaming lapses, marami kaming flaws, marami kaming mga shortcomings, oh God, but indeed, Lord God, you remain faithful to us. Maraming salamat, Lord God, at minsan pa,
sa umagang ito at sa araw na to, you gathered us once again, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagpapala, itago mo pa ako, Panginoon, sa malabay ng iyong pakpak, Panginoon. Hallelujah. At nawa kayo lamang, Lord God, ang makita at hindi ang aking kahinaan, Panginoon. Less of you, Jesus. Less of me, Panginoon. And more of you, Jesus, Panginoon. At nawa kayo ang makita, Lord God, sa aking kalagitnaan, Panginoon. Be my mouth, Lord God, the mouthpiece of your words, Panginoon. Hallelujah. Lord, continue to hallelujah, to be with us right now, Panginoon. Be our great Rabbi, Lord God. Humble me, Panginoon, hallelujah, before your holy throne, Panginoon. Dahil wala akong may pagmamalaki sa iyo, Panginoon, hallelujah. Ako ay isa lamang maruming pasahan sa iyong mga banal na mata, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo ang maparangalan, kayo ang may lagay sa kalagitnaan. Binabalik namin, Lord God, ang pinakamataas na papuri pagsama pagkakila. In Jesus' name we pray. Amen. Let's move on, mga kapatid. Next slide. Amen. Sabi dito, mga kapatid, ano nga ba yung pananampalataya, mga kapatid? Hebrews 11:1 sabi dito, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sa Tagalog, mga kapatid, ang pananampalataya ay yung pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Praise the Lord, palapakan natin sa Lord. Amen. Sa Hebrews 11:1. Kasi mga kapatid, kahit hindi natin nakikita ang Lord sa mga oras ito, hindi natin siya nakahawakan physically or nakakasama, mga kapatid. We believe by faith, mga kapatid, that God is with us right now. That God is in the midst of us right now, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, kung meron tayong mga pinagpapanalangin that we are praying for, mga kapatid, by faith, we believe that God will answer and grant all those prayers and petitions, mga kapatid. Ang pananampalataya ay kailangan may kalakip na pagtitiwala, kapatid. Kasi kung walang pagtitiwala sa ating Panginoon, it will never happen, mga kapatid. Hindi mangyayari ito, mga kapatid. Kaya dapat yung ating pananampalataya is may kalakip na paniniwala at pagtitiwala na lahat ng ating mga inaasam ay mangyayari siya, mga kapatid, in God's perfect time, mga kapatid. Even though hindi natin nakikita, but by faith, we believe that God will give us. Amen? Alam mo, mga kapatid, ang pagtulog, talento yan, mga kapatid. Do you believe in that? Walang ibang pwede makagawa yan kundi ikaw na, Kuya Raven. Amen po. Palapakan natin si Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's move on. Sabi dito, moving on. Sabi sa Romans 8:17, sabi dito, now if we are children, then we are heirs. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na kapag ikay anak ng Diyos, ikay tagapagmana, mga kapatid? Amen. Alam niyo ba, yung ating hari is mayaman siya, mga kapatid. Kaya tayong mga anak, is mayayaman rin tayo, mga kapatid. Amen. Sabi niya, now if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. If in them, we share in His suffering in order that we may also share in His glory. So, ibig sabihin, mga kapatid, bilang isang mga anak ng Diyos, mga kapatid, bilang mga believers, the true followers of Christ, mga kapatid, makakaranas tayo ng mga pagsubok. Kaya minsan sa buhay natin, mga kapatid, susubukin yung ating pananampalataya, mga kapatid, of how strong you are, mga kapatid. How you will be able to handle it, mga kapatid. Hihinto ka ba? Manlalamig ka ba? Tatalikod ka ba? Anong gagawin natin, mga kapatid, kapag nakaranas ka na ng mga kapatid? Now, sa umaga nito, mga kapatid, God is teaching us, encouraging us, na anuman ang mangyari, whatever happens, whatever the cost is, amen, there's no stopping. For Christ is enough, mga kapatid. We will do whatever it takes, mga kapatid. And that is the faith, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, sa 1 Peter 4:12, sabi, dear friends, mga mahal kong kaibigan, sabi ng ating Lord, do not be surprised. Huwag kayong mabigla, mga kapatid. At the fiery order, pag sinabi fiery, nag-aapoy yan, nagniningas, mga kapatid. Ibig sabihin, mararanasan natin habang nabubuhay tayo sa mundong ito, mga kapatid, yung mga kapighatian, yung mga dilubyo sa buhay, mga suliranin, iba't ibang klaseng problema, mga kapatid. Kaya sabi ni Peter dito, mga kapatid, sa 1 Peter, huwag kang ma-surprise. At the fiery order that has come on you to test you, ibig sabihin, tinetest lamang tayo ni Lord, mga kapatid. Di ba sabi sa 1 Corinthians, wala pang pagsubok na binigay ang ating Panginoon na hindi natin kayang lagpasan. Amen? Mismo ang ating Panginoon na nagbibigay ng kaparaanan para malagpasan natin yung mga pagsubok na yung, mga kapatid. Amen? As though something strange were happening to you. Kaya minsan magugulat ka na lang, Lord, bakit ko ito nararanasan?
Kakaiba to na hindi nararanasan ng iba. Kaya nga sabi ko nga, transitions attracts warfare, mga kapatid. Kaya the more na lumalapit ka sa Lord, mga kapatid, the more na gusto mo nang ibigay yung buhay mo sa ating Lord, the more na gusto mo maglingkod, the more na gusto mo magpabago sa ating Lord, grabe ang kalaban, mga kapatid. Yung kalaban, parating ini-inject niya sa mind mo, ay, nagsusugal ka dati. Dati babaero ka, mga ganon. At dati sugarol ka, mga ganon, di ba? I-inject niya sa mind yun, hindi ka na magbabago. Ganun po yung kalaban, mga kapatid eh. He will distract you. Amen? Kasi kung ano yung kahinaan natin, doon tayo titirahin ng kalaban, mga kapatid. Kung kahinaan mo babae, babae ang ipapain sa iyong kalaban. Kung bisyo, sugal, sigarilyo, alak, iyan rin ang ipapain sa iyo dahil mahina ka sa mga bagay na yung mga kapatid. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya you have to be watchful. You have to be sober, sabi nga, di ba? Maging mapagmatsyak tayo kasi the devil, which is the Satan, is like a roaring lion. He is ready 24/7 to devour you, kapatid. Ganun po yung kalaban. Dapat maging mapagmatsyak tayo. Anong panlaban natin, mga kapatid? Pananampalataya, mga kapatid. Self-control, mga kapatid. Babalik tayo sa Word of God, mga kapatid. Word of God pa rin, mga kapatid. Amen? Kaya huwag kang magtataka kung nararanasan mo yung mga matinding pagsubok sa buhay mo, mga kapatid. Kaya we are so blessed. Bakit po? We are here in this kind of environment, mga kapatid. Dahil dito, nagpapalakasan tayo. Di ba sabi niya sa Hebrews 10:24-25, ano sabi doon? Huwag mong kakaligtaan ang dumulo sa katulad ng gawa ito na katulad rin ng ginagawa ng iba. Bakit po? Dahil sa ginagawa natin ito, mga kapatid, nagpapalakasan tayo. Dahil alam natin, malapit nang muling magbalik ang Panginoon. God is training us. Nire-ready niya tayo, mga kapatid. Kaya dapat yung pananampalataya natin, dapat parating intact, mga kapatid. That no matter what happened, ano man ang dumating sa buhay natin, dilugno niya ang problema niya, yung pananampalataya natin. Kaya nga sabi, di ba, kung meron mga isang bagay na hindi dapat mawala sa iyo, kapatid, ito yung pananampalataya mo, mga kapatid. Masunugan ka na, mabahaan ka na, mamatayan ka na ng pamilya sa Pilipinas, mga loved ones mo. Pero if there is one thing remain in your life, mga kapatid, ito yung pananampalataya natin sa ating Lord, mga kapatid. Dahil sa pananampalataya ito yung magbibigay sa atin ng panibagong pag-asa, mga kapatid. Dahil alam natin na pagdating ng araw, ang gusto natin, yung nag-aspire tayo, yung desire natin, is makasama yung ating Panginoon sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen po doon, mga kapatid? Next slide, Yan. Sabi niya, so this will be the title of our topic. Choosing faith in the midst of suffering. Why does God allow it? Amen? Why does God? Inaalaw nga ba ng Lord yung mag-suffer tayo, mga kapatid? Or maybe there is a purpose, mga kapatid. But despite of that, in spite of that, mga kapatid, ano yung pipiliin natin kapag nakakaranas na tayo ng matinding pagsubok? Amen? Lalagapak ba tayo? Ma-Istanbul ba tayo? Mag-Ista ba tayo? Mapupul ba tayo, mga kapatid? Or we will turn back to God and we will choose the faith that God has given us. At itong pananampalatayang to, ito yung ating magiging sandata. Ito yung ating magiging tools. Ito yung ating magiging weapon, mga kapatid. Na sa ganun, mapagtagumpayan natin whatever trials or suffering we will encounter with or we will be facing with, mga kapatid. Next slide, Sabi niya. Yan. So this will be our text or our reference verse for this morning. Amen? Sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Doon po na lang po kayo dyan. 1, 2, 3. Romans 5, 3-5. Sabi dyan, not only so, but we also glory in our suffering. Because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has poured out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Amen. Palakpakan natin sa Lord for this wonderful verse. Amen. Hallelujah. Malinaw na malinaw, mga kapatid. Amen. Sa ating teksto, sa ating passage or scripture for this morning, mga kapatid. Not only so, but we also glory in our suffering. Gusto rin, mga kapatid, kung nakakaranas man tayo ng suffering or trials, pagsubok, kapigatian, suliranin, huwag tayong mag-alala, mga kapatid. Kasama natin ang ating Lord, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Tinetest lang niya yung ating pananampalataya, mga kapatid. Kung gaano tayo ka-strong, kung gaano tayo katibay. At alam niyo ba, mga kapatid, napakaraming benefits ng suffering niya, mga kapatid. Kung pananatilihin natin at paiigtingin natin yung pananampalataya na meron tayo, mga kapatid. Bakit po? Diyan tayo binabago ni Lord.
Diyan tayo nire-refine ni Lord, mga kapatid. Alam mo ba yung gold, mga kapatid, para maging makinat siya? Saan siya dinadaan, mga kapatid? Sa apoy. Ganun rin po yung buhay natin, kapatid. Dadaan at dadaan tayo sa mga apoy. Nang sa ganun para maging maningas tayo, maging worthy tayo, mga kapatid, at maging maayos at maging abundant yung buhay natin, mga kapatid. Kasama ang ating Lord. Kaya, hindi tayo exempted. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, mga kapatid, makakaranas at makakaranas ka ng mga pagsubok or sufferings, mga kapatid. Kaya dapat pratikang maging handa, kapatid. That no matter what happens, whatever will be the cost is, mga kapatid, we will do whatever it takes, mga kapatid. Pero sabi nito, yung sufferings na yung mga kapatid, ang ganda pala ng benefits dahil nagpuproduce siya, mga kapatid. Ano yun? Ang pagtsatsaga. Amen? Yung karakter natin nababago. Napapansin niyo ba yung mga kapatid? Before, kapag mayroon tayong mga pagsubok sa buhay, kapag gusto natin siyang solusyonan, sinusolusyonan siya natin ng another problem, mga kapatid. At kanino tayo lumalapit? Sa mga kaibigan natin, di ba? Sabi, problemado tayo, iniwan tayo, broken tayo. Anong sasabihin ng kaibigan mo? Wala yan pre, wala yan tol. Shot lang tayo, inom lang tayo, wala na yan. Pero pag-isip mo kinabukasan, yung problema, nandoon pa rin, mga kapatid. Nothing happened, mga kapatid. Pero kapag kasama natin ang ating Lord, kaya we are so blessed that we are here. That we are gathered here, mga kapatid. Na nakakilala tayo, na-invite tayo. Bakit po, mga kapatid? Kasi kung before, kapag may pagsubok tayo sa buhay, iba yung atake natin. Iba yung ginagawa natin, mga kapatid. Na lalo tayong nalulumok, lalo tayong nalulubok, mga kapatid. Pero iba na ngayon, kasi may Kristo ka na, mga kapatid. At alam niyo ba, mga kapatid, yung mga kapatiran mo ay yung mag-i-encourage sa'yo at magbibigay sa'yo ng mga magandang mga payo. Pero the Lord Jesus Christ will do something, mga kapatid. He is in the midst. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Kaya sa mga pagsubok na yung mga kapatid or sufferings na yung mga kapatid ay may pag-asa. Amen? Parating may panibagong pag-asa. And hope does not put us into shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has given us to us. Amen? Ito po yung ating reference verse. Moving on, sabi dito. Next. Sa Tagalog, itatagalog po natin dyan, sabi dyan, hindi lamang iyan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Kaya nga, sino dito yung nagre-rejoice kapag may problema? Meron ba dito? Yung kapag down na down ka na, grabe na yung problema mo, naghagalak ka pa rin, meron ba dito na? Parang wala, no? Meron? Meron? Ay, sabi mo, Lord, salamat. Dahil may problema na naman ako ngayon. Yes! Di ba? Adja, fighting. So, sabi mo kay Lord, di ba? May ganun ba tayong mentality, mga kapatid? Ayun. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Nagagalak pa rin tayo kahit tayo nahihirapan. Amen? Kahit tayo may mga problema. Dahil sabi sa kanyang teksto, sa kanyang passage, dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ibig sabihin, there is a purpose, mga kapatid. May mighty purpose si Lord why you are encountering, why you are facing the trials and suffering. There is a mighty purpose, mga kapatid. Ano yung mga kapatid? Ito yung pagtsatsaga. Ibig sabihin, lalo tayong natututong maging pasensyoso. Lalo tayong nadidevelop yung karakter natin, mga kapatid, na lalong matuto tayong magtsaga, mga kapatid. Amen? Magtiis. Dahil ang pagtsatsaga ay nagbubuti ng mabuting pagkatao. Natatransform tayo, nasi-change tayo from glory to glory, mga kapatid. Gradually, from faith to faith, mga kapatid. Amen? At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. There is hope with the Lord, mga kapatid. At hindi niya tayo binibigo sa pag-asang ito. Dahil walang bagay dito na mahirap para sa Lord. Ibig sabihin, kapag meron tayong dinaranas o pagsubok man, mga kapatid, there is always hope. Kapag itinalaga mo, at kapag nilift up mo, at ibinigay mo to sa ating Lord, mga kapatid. Amen? Ayun po siya, ayun po yung Tagalog. Next slide po tayo. Ang sabi dyan. Now, who are here the believers of Christ? Taas ang kamay. Amen. Yung mga hindi nagtaas. Unbeliever. Amen. So, lahat tayo nandito ay believe by faith that we are all believers, mga kapatid. Kasi kung di dahil sa kanyang grasya, sa kanyang habag at biyaya, mga kapatid, we are not here right now, mga kapatid. And I praise the Lord, mga kapatid, dahil nandito tayo para makinig. At naniniwala ako na bawat isa sa atin is the believers and the true followers of Christ. At sabi dito, mga kapatid, ang isang mananampalataya o isang tagasunod ni Kristo will experience trials and suffering. Do you agree on that, mga kapatid? Next slide. Kaya sabi dito, suffering is part and parcel of the Christian life.
Pag sinabing parcel, package yan, mga kapatid. Ibig sabihin, kaakibat na ng buhay natin. Kaya wag na wag kang magtataka, mga kapatid. Amen? Wag na wag kang mangangamba or masusurprise. Bakit natin nararanasan and why God allow these things to happen to us, mga kapatid? Ano yung mga suffering na yung mga kapatid? Physical. Nagkakasakit tayo minsan. Even yung family natin, mga kapatid, nakakaranas din ng mga kasakitan, mga kapatid. Cancer, disease, sickness, even kamatayan, mga kapatid. Kaya nga nung ako naikwento ko na to before, no, mga kapatid. Yung isa sa mga matinding trials na na-encounter ko, mga kapatid, is yung lolo ko is na yung na-stroke dahil mahilig siya sa bopis ng time na yun, saka sa baboy. Yung mga laman loob. Kasi, I remember my grandfather before, nung buhay pa siya, pag binubuksan ko yung kaldero, parating may bopis pa. Kaya alam mo, nagulat na lang kami. Na-stroke siya. Hindi yung kalahati ng katawan niya is paralyzed. So ngayon, inuwi namin siya sa Antipolo, sa bahay namin. Kasi yun dati nasa Quezon City siya. And then, nung doon siya, yun, tinetherapy pa rin siya. Pero nung ikatlong stroke niya, doon na talaga bumigay yung lolo ko, mga kapatid. Yung may dugo na lumabas sa tainga, sa bibig, sa ilong. Kaya yung lola ko, usually ang lola ko kapag madaling araw, narinig yung boss ng lola ko, Meng! Meng! Kasi ang pangalan ng lola ko is Esmeralda. Ang palayo niya is Ming. Meng! Igaya ko sa kape, igaya ko sa ganyan, bigyan daw ng ganyan. One time, ang lola ko, nagdire-diretso ang tulog kasi walang tumatawag sa kanya. Ayun pala, malamig na pala yung lolo ko, mga kapatid. Nawala na siya. Na-stroke siya ulit sa pangatlong pagkakataon. Amen. And then after that, yung tatay ko naman, dahil sa sobrang sigarilyo, di ba? Ang nangyari, tinira yung bagat ng lolo ko, ay ng tatay ko, mga kapatid. Kaya ang tatay ko maagang namatay. Around 51 years old pa lang siya. Na-deadwood na po siya, mga kapatid. Amen. Dahil nagkaroon siya ng lung problem. Dahil sa sigarilyo, na-develop yung tinatawag na parang magsisimula na siya sa tuberculosis, mga kapatid. Kaya 2 weeks lang po siya sa hospital. Tapos nilagyan na siya dito ng tubo dito. Tapos may tubo rin dito, mga kapatid. Dahil sa sigarilyo, kapatid. It's an eye-opener for us. Kahit yung bake na yan, mga kapatid, I discourage you, mga kapatid. Still the same yan, may flavor nga lang. May amoy, pero but still, nag-i-smoke pa rin tayo, mga kapatid. Amen? Kaya kung mahal niyo talaga ang inyong katawan, which is the temple of the Holy Spirit, at mahal niyo yung buhay niyo, at mahal niyo yung pamilya niyo, gusto niyo humaba yung buhay niyo, abay, tigilan mo na. Dahil alam mo na, dahil maaga tayong mawawala sa mundong to. Kung gusto natin ma-enjoy 100 plus years sa ating buhay, stop smoking. Amen? Gilan natin, mga kapatid. Amen? And then after that, yung lola ko naman, amen? Yung lola ko naman, tumatawid lang siya, ito yung bahay namin, nasa kabilang kalsada niya, tumawid lang siya, nasa kasaan naman siya ng single na motor. Dead on arrival rin po siya, mga kapatid. Ang sumunod naman sa kanya yung pamangking ko na 21 years old. Nag-collapse lang siya, and then dead on arrival na rin po siya, mga kapatid. Ito yung mga suffering na naranasan ko. Pero, siyempre, mahirap talaga, di ba? Masakit. Pero may purpose si Lord, mga kapatid. Diyan kang pagtitibayan ni Lord, mga kapatid. You have to accept that. It's a matter of acceptance, mga kapatid. You have to accept that suffering or trials in a positive perspective, mga kapatid. Dapat positibo pa rin mga pananaw natin. Hindi dapat tayo nalulugmok, mga kapatid. Hindi dapat tayo nadadown, mga kapatid. Then may purpose yung bakit natin nararanasan, mga kapatid. Yung mga cancer, mga diseases, sickness, and death. Even sa personal, mga kapatid, nararanasan natin yung mga bad habit, yung mga emotional problems. Ito dito yung mahilig mag-emo. Amen? Yung mahilig mag-post sa Facebook na feeling down, di ba? Feeling, ano ba yan? Ang daming feeling dyan eh, mga kapatid. May mga false guilt, mga kapatid. Minsan, inakatake tayo sa mga ganito. We suffer also, mga kapatid. Pero praise be to God, if you are with the Lord Jesus Christ, at nandito siya sa puso mo at sa buhay mo, wala lahat ang iyong mga kapatid. Wala magagawa ang kalaban sa iyo, mga kapatid. Dahil we are an overcomer. We are a winner, mga kapatid. We are not a loser. Always remember that. When God created you, God is not creating you like a duck muddling in the mud. But God created you like an eagle destined to rise above, mga kapatid. Ayun po yung purpose nila, mga kapatid. Hindi tayo talunan, kapatid. You are not a loser. You are a winner. You are not a victim. You are a victor, mga kapatid. You are not a warrior. You are a warrior, kapatid. Ganun po tayo. Kaya dapat yung mindset natin is parang tayong positibo, mga kapatid. Katulad ni Kuya Maritas.
Amen? Next po. Next. Tingnan mo si Kuya Manny, di ba? Kahit hirap na hirap sa trabaho yan, positive pa rin siya, di ba? Ganun si Kuya Manny. Kaya natin si Kuya Manny, mga kapatid. Always positive. Amen. No matter what happens, whatever the cost is, I'll do whatever it takes. I will stay positive. Wow. Kuya Manny. Amen. Spiritual, ito, mas matindi ito mga kapatid. We encounter also this suffering in a spiritual sense, mga kapatid. Ating spiritual. Amen. Minsan nakikriticize tayo. Amen. Minsan pinaglalaman tayo. Minsan we are being humiliated. Minsan we are being condemned, mga kapatid. Minsan sinisiraan tayo, mga kapatid. Amen. We are being put down. Minsan nararanasan rin natin yung rejection, mga kapatid. Ito yung mga spiritual. Kaya nga, we are so blessed, katulad ng sinasabi ko paulit-ulit, that we are here in this kind of environment, mga kapatid. Panatilihin yung dumalo, mga kapatid. Bakit po? Sa ganitong klaseng samahan, mga kapatid, itong church ng ating Panginoon, mga kapatid, is dito natin mararanasan, mga kapatid, yung unti-unting pagbabago, naaayos yung buhay natin. Dati kung liko-liko yung paglakad natin, ito matuturuan tayo ng ating Lord na lumakad sa kanyang katuwiran, mga kapatid. Amen? Kaya sabi niya sa 2 Timothy, Bisaya man to eh. Ilonggo man to eh. Pagsyo ba? 2 Timothy or pangalawang libro ni Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 12. Ito sinasabi, mga kapatid. Gayon din naman, ang lahat na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. So dapat ready kayo, mga kapatid. Naranasan niyo na ba mag-persecute, mga kapatid? Amen. Di ba? Tayo talagang daras natin yung mga kapatid. Alam naman din ng mga kapastoran natin yung mga kapatid. Talagang yung pastor talaga ng mga church ay talagang unang tinitinan ng kalaban, mga kapatid. Bakit po? Para kapag nalaglag na o na-down na at nanghina na yung leader, mga kapatid, mag-collapse yung church, mga kapatid. Mawawala siya. Kaya pray for the pastors, mga kapatid. Always pray for the pastors, mga kapatid. We are not that perfect, amen? We have lapses, we are shortcoming. But from glory to glory, mga kapatid, God bring us here. God, God ordained us, mga kapatid, with a purpose, mga kapatid. Katulad rin ni David at ni Saul, di ba? Kilala mo yung kwento ni King David sa King Saul? Amen? Di ba? Kaya magandang kwento po yung mga kapatid. Kaya sabi dito, kung gusto nating mamuhay ng matuwid, mga kapatid, gusto nating sumunod, makakaranas ng pag-uusig, mga kapatid, kaya dapat you have to be prepared. At ano magiging tools natin, magiging sandata natin, mga kapatid, yung pananampalataya na meron tayo kay Kristo Jesus, kapatid. I encourage you, mga kapatid, activate our faith always, mga kapatid. Activate the power that God has given us. Activate the dunamis, mga kapatid. Pag sinabi dunamis, ito yung power na binigay sa atin bilang isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo, mga kapatid. At kapag ginamit natin yung dunamis na yung mga kapatid, walang bagay na magagawa kalaban sa buhay natin, mga kapatid. Diba? Ganun po siya. Next slide po, te. Yan, sabi dito sa Mateo 10:22. Mapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Amen? Ngunit ang nananatiling tapat hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Praise the Lord, palakpakan natin sa Lord, mga kapatid. Kaya dapat, mga kapatid, ano man naman nangyari? Amen? May pag-uusig man, may nararanasan ka man, mga kapatid, may mga problema ka man, kapatid, huwag na huwag kang ihinto. Huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Amen? Kasi sabi niya sa kanyang salita, malinaw, biblical, mga kapatid, kung sinong nananatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas, mga kapatid. Kaya kung sinong nananatiling nakaupo dyan, sa chair na yan, in God's perfect time, alam niyo na, sama-sama tayo, mga kapatid. Kaya kapag umalis kayo sa upuan na yan, kaya always take note of that chair. May legacy yung chair na yan. Yung inuupuan niyo, mga kapatid, lawa hanggang sa hiwalay-hiwalay tayo pagdating ng taktang panahon, dapat inuupuan niyo pa rin yung mga kapatid. Amen? Kaya, tapikin niyo yung mga katabi niyo. Yan. Huwag kang mawawala. Amen? Your faith will grow. Sabihin mo sa katabi mo, you will grow deeper in your faith. Amen. Tapos sabihin mo sa katabi mo, huwag kang absent pag Friday. Huwag kang absent. Yan po siya. Amen. So, ayun, sabi dito sa John
Juan 15:20. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit pa sa kanyang Panginoon. Kung kayo ako'y inuusig nila, uusigin nila kayo mga kapatid. Ibig sabihin, kapag bawat isa sa atin ay inuusig, amen? Yung sinisiraan man or whatsoever mga kapatid, hindi tayo yun. Kundi ang inuusig nila, yung ating Panginoon mga kapatid. Biblical po yan mga kapatid. Kaya dapat you have to remain, remain steadfast with your faith mga kapatid. Be firm always with your faith mga kapatid. No matter the positive, whatever happen mga kapatid, activate our faith. Faith, faith, faith. Amen? Ano na mangyari? Next slide po din. Ayan, sabi ito, what are some of the ways that suffering helps us? Ano nga ba yung benefit ito mga kapatid? Kapag nakakaranas tayo mga kapatid, these are the questions mga kapatid. Number one is, what are some of the ways that suffering helps us? Nakakatulong nga ba ito mga kapatid? Or baka lalo lamang tayo mapariwara, lalo lamang tayo mag-down, mga kapatid, kung mawala ng pag-asa. What is God doing in us when He allow suffering to come against us? Kanina, parati tayong why, di ba mga kapatid? Ayun yung mga tanong natin. Lalo na hindi pa tayo nakakakilala before mga kapatid, nung hindi pa tayo malalim sa ating pagiging Kristiyano mga kapatid. We tend to question always, why? Pero right now mga kapatid, this will be the question, what? What are some of the ways that suffering else? Ano nga ba ang may dudulot ito sa akin? Ano nga ba yung benepisyo na makukuha ko kapag ako ay nakakaranas sa matinding pagsubok? Ano nga ba ang gagawin ng Lord? Amen? May ginagawa nga ba ang Lord? Ano nga ba yung kanyang plano? Kasi may purpose yan mga kapatid Amen? And then ano yung ginagawa rin ng Lord? Kapag ako'y nakakaranas ng mga suffering during this time mga kapatid, that will be the question mga kapatid, na ma-answer lamang natin kapag tayo mga kapatid ay nagbasa ng salita ng ating Panginoon mga kapatid. If we will be grounded with the Word of God. Kaya whatever happen mga kapatid, whatever suffering or trials, go back to the Word of God mga kapatid. All the answers sa lahat ng ating mga katanungan narito mga kapatid. Always remember that this will be our manual mga kapatid. Habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Next slide po. Sabi diyan mga kapatid, what else? Sabi, suffering produces perseverance. Ito yung mga benepisyo mga kapatid. Ito yung tanong natin kanina. Ano nga ba yung mga ways na bakit natin naranasan ito? At anong makukuha natin mga benefit? Amen? Sabi dito sa James 1:2, blessed is the one who perseveres under trials. Mapalad daw yung mga tao o yung mga anak ng Diyos na nagtsatsaga kapag sila nakakaranas ng pagsubok mga kapatid. Bakit po? May reward ang ating Lord. May pangako siya. Having stood the test, sabi dito, that person will receive the crown of life. Alam niyo mga kapatid, pagdating ng araw, sa biyaya ng Lord, no, mga kapatid, bawat isa sa atin yan nandun na. Sasabihin ng ating Lord, well done, my good and faithful servant. This is the crown. Maraming crown ko mga kapatid. Crown of glory, crown of righteousness, crown of rejoicing, and perishable crown. Ayun po yung mga crown mga kapatid na pwedeng iputong sa inyo mga kapatid. Kaya sabi niya sa kanyang salita, malinaw na malinaw sa Santiago 1:12, mapalad daw yung mga tao na nagtsatsaga sa kabila ng pagsubok na kanilang pinagdaraanan mga kapatid. Ano sabi ng Lord dito? Kasi kapag nalagpasan nila yung test na yun, yung pagsubok na yun mga kapatid, that person, you who are sitting here right now, sa biyaya ng Lord, will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Pero may requirements si Lord. To those who love Him. Doon lamang sa mga nagmamahal sa ating Diyos. Amen? Next. Paspasan natin. Suffering produces character. Katulad ng sinabi ko kanina mga kapatid, katulad din ng gold, it purifies us mga kapatid. Sabi sa 1 Peter 1:6-7, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Okay lang yan, sabi ng ating Lord. Sa mga panahong ito, makakaranas ka ng ganyang klaseng pagsubok mga kapatid. Pero hindi yan magtatagal mga kapatid. It will, mawawala rin yan, malalagpasan rin natin yan, at mapagtatagampayan rin natin mga kapatid. This have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed mga kapatid. So there is a purpose mga kapatid, why we suffer. Bakit natin naranasan? It produces, ano kanina number 1? Perseverance. Pangalawa, produces character. God is molding us, mga kapatid. Ini-equip niya tayo, mga kapatid. Kaya that's why minsan naranasan natin yung mga test. Kasi God is equipping us, God is molding us, mga kapatid. Amen? Para tayo, alam yung pattern na may clay, mga kapatid.
Our Lord Jesus Christ is the Father, mga kapatid. At tayo yung clay na minamold para hinuhulma tayo, mga kapatid. Amen? Ganun po yung buhay natin. Next po. Number 3. Sabi ito, suffering produces hope. Ito po yung ating reference verse kanina, yung binasa natin. Pangatlo, suffering produces hope. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope in a future. Ibig sabihin, walang plano ang Lord natin, ang Panginoon natin, para mapahamak ka, kapatid. The plan of God is to give you hope in a future, mga kapatid. Amen? Kasi talaga yung magandang plano, yung kalooban ng Lord. Kaso nga lang, tayo nga lang talaga, yung, matitigas sa ulo, hindi sumusunod, mga kapatid. Kaya ang buhay natin napupunta sa mga bagay na alam niyo na. Amen? Pero kung susundin lang natin at isa sa buhay natin, ang salita ng ating Panginoon, napakaganda ng plano ng Lord sa ating mga kapatid. Diniklara to ng ating Lord. Biblical po siya, mga kapatid. Plan to prosper you, pasasaganahin niyo kayo, mga kapatid. Kaya walang masamang yumaman, mga kapatid. Amen? Pero dapat gamitin lang natin yung ating kayamanan for the glory of God. Amen? Kaya kapag, may kasabihan nila sabi, kapag namatay kang mahirap, ano daw? Kasalanan mo. Pangit daw sabi niya. Ayun po siya. So, ibig sabihin, God is giving us or providing out all the resources, mga kapatid, in order for our life to be prosperous. Kaso nga lang, tayo yung may kulang, tayo yung may mali minsan, mga kapatid. Kasi hindi tayo marunong sumunod sa ating Panginoon. Hindi tayo na nagiging faithful sa Kanya. Kaya that's why napapariwara tayo, mga kapatid. Next slide po, te. Yan, pang-apat. Suffering give us an occasion to silence the enemies of God. Amen? Alam naman po natin yung story ni Job. Amen? Sino pa dito hindi nakakaalam ang story ni Job? Very well known po yun, mga kapatid. Alam naman po natin yung story ni Job na talagang nakaranas siya ng matinding pagsubok sa buhay, na talagang namatayan na siya, nasunog na lahat-lahat, nagkasakit pa siya, mga kapatid. But Job remained faithful sa ating Panginoon. Nandun pa rin yung pananampalataya niya sa ating Lord despite sa lahat ng nangyari kay Job, mga kapatid. Sabi kasi dito, Satan wanted to prove God wrong about Job. That he served God only because God has blessed him. Ibig sabihin, ang sabi ng kalaban ni Satan, kaya lang daw binibless si Job dahil nag-serve siya sa ating Panginoon, mga kapatid. But Job's patient under suffering silenced Satan. Pero hindi natinag si Job, mga kapatid. Kahit anong klaseng atake ng kalaban sa kanya, mga kapatid, kinuha na ang lahat. Amen? But God allows that, mga kapatid. Kasi naniniwala ang ating Lord na talagang yung faith ni Job is talagang para sa kanya, mga kapatid. Matibay siya na no matter what happened, hindi ito matitinag, mga kapatid. Dapat ganun rin po tayo katulad ni Job. Kapag na-atake tayo, kapag nakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, mga kapatid, kalma lang. Relax. Chill. Di ba? Sabi, huwag tayong mangamba. Pangatawanan natin at panghawakan natin na meron tayong Panginoon, mga kapatid. Next slide po. 5, suffering teaches how to pray. Minsan ito, na-encounter niyo na ba ito, mga kapatid? Kapag sobrang tindi na yung pagsubok mo, yung problema mo, natututo kang lumuhod at manalangin. Alam niyo ba, na-encounter niyo ito, mga kapatid? Amen. Amen. Sabi ni parang alanganin ba? 50-50 ba? Nos-nos. Pero sabi ng ating Lord, I will have you hot or cold. But if you are lukewarm, I will vomit you out of my mouth. Sabi ng ating Lord, kaya dapat yes or no, 1 or 0. Ganun lang, ganun. Wala dapat tayo sa gitna o yung maligamgam, yung lukewarm, mga kapatid. Amen? Suffering teaches how to pray. Dati, ito minsan naranasan pag may pera tayo, may trabaho tayo, okay yung buhay natin, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nakakapagpasalamat. Pero, kapag meron na tayong matinding pagsubok, wala na tayong trabaho, whatsoever, mga kapatid, sarap tayo sa pera, everything, mga kapatid, natututo tayo manalangin, mga kapatid. Kaya minsan, God allows it, mga kapatid, kaya may purpose eh. Bakit? Tinuturuan tayo ni Lord, mga kapatid. Tinuturuan niya tayo na manalangin. Tinuturuan niya tayo na lumapit tayo sa Kanya at maging dependent tayo sa Kanya at maging faithful tayo sa Kanya, mga kapatid. Because of this suffering, mga kapatid, we pray at the right times. We pray for the right things. Amen? We pray earnestly. We pray perseveringly. Sabi sa Romans 8:26, in the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Kaya minsan kapag nanalangin tayo, hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin, mga kapatid. But with the guidance and the fellowship and the help of the Holy Spirit, na-utter natin yung mga gusto natin ipanalangin, mga kapatid, by the Holy Spirit. Next slide po.
Malapit na po. Yan. Kaya ito yung question, ito yung sinasabi natin kanina. Instead of asking why, kung before puro why tayo, why, it might be better of asking what. Amen? What God is up to. Iiwan ko po sa inyo itong mga tanong na to. Amen? What God is up to. What is He trying to produce in us? What are the significance in His purpose? Kayo na po yung makakasagot niyan, mga kapatid. Assignment po natin mamaya pag-uwi sa bahay. Amen? Next po. Yes! Pinapantay ko na naman siya na dati yung kamay ni Kuya Raven yun. Ngayon, parang conclusion na po tayo, Kuya Raven. Amen, praise the Lord. Sabi dito, we will all face seasons of suffering, mga kapatid. Mararanasan natin yung seasons ng mga suffering na yung mga kapatid. Because we are not exempted. Kahit mananampalataya pa tayo, kahit unbeliever pa tayo, lahat ng anak ng Diyos makakaranas yan, makakaranas. Amen? Believers and unbelievers, yet, sabi ng ating Lord, none of us will experience the full weight of suffering as Jesus experienced it. Wala nang sasapat pa or wala nang makakalagpas pa doon sa dinanas ng ating Lord, mga kapatid. Kaya kung ano may nararanasan nyo ngayon, pera man yan, relationship man yan, trabaho man yan, dokumento man yan, mga kapatid, wala pa yan sa kalingkingan na dinanas ng ating Lord doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. There is always hope with the Lord. Activate our faith lang, mga kapatid. Activate our faith. Amen? And then sabi ito, He experienced suffering so that He could ultimately redeem our suffering. Ang ating Panginoon, dinanas niya yun. Naghirap siya doon sa krus ng Kalbaryo, nagpapako siya para ma-redeem tayo, magkaroon ng redemption, mga kapatid. Through Christ's suffering can only actually becomes a means to joy. Kaya sabi sa Romans 8:28, ito yung aking life verse, mga kapatid. And we know that in all things God works with the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Punta na po tayo sa challenge, mga kapatid. Isa pa, yan, sabi dito, mga kapatid, hindi lang sapat na narinig niyo ang salita ng ating Panginoon na papasok dito o lalabas dito, mga kapatid. Be a doer of the word, mga kapatid. Walk the talk, sabi na. Kung ano yung narinig natin, mga kapatid, isa buhay natin siya, mga kapatid. Kaya for this week, challenge pa natin ang bawat isa. This week, make a decision to get the word suffering in a positive perception and on the brighter side. Kuya Manny, positive. Amen? Always remember lang, pag medyo nag-ano kayo, nagdalawang isip, o meron kayong nag-aagam-agam, isipin nyo lang si Kuya Manny. You will be positive, mga kapatid. Joke lang yung mga kapatid. Lord pa rin, mga kapatid. Number one pa rin sa Lord. Amen? Kidding aside lang po yun. Then, instead of asking why, try to reflect and count all your blessing. Ibig sabihin, huwag yung puro problema or mga negative things yung isip natin. Kasi pinagpapala pa rin tayo ng Lord sa maraming bagay, mga kapatid. Amen? Rather than counting all your problems, always think that there is a purpose. Katulad ng sinasabi natin kanina, why we encounter or why God allowed it, mga kapatid. Because there is a purpose, and this purpose is to make you strong and mature. God puts us to the test to refine us, mga kapatid. So there is always a purpose. So whatever happen, mga kapatid, trials man yan, suffering man yan, pagsubok man yan, anong gagawin natin, mga kapatid? Activate our faith, kapatid. Activate our faith. Faith, mga kapatid. Ito yung mag-iwan sa atin, ano man mangyari, mga kapatid. Itong pananampalatayang to, ito yung magiging tools or weapons natin. Amen? Sa mga pagsubok na ating idinarana. Tayo tayo, mga kapatid. Minsan pa, awitin natin ating Panginoon. Hallelujah. Let faith arise, Lord God, in this place, Panginoon. Hallelujah. Let faith arise, Lord God. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, that you're a big God, Panginoon. Hallelujah. Walang bagay na mahirap para sa iyo, Lord God. Kaya, Lord God, ano man yung aming daranasan, Panginoon, hallelujah. Sa iyo lamang kami, Lord God, lalapit, mananalig, Panginoon, hallelujah. Dahil hindi masukat, Lord God, yung pag-ibig mo sa amin. Sukdulan, Lord God, ang iyong biyaya sa amin, Lord God. Niyayakap mo kami, Panginoon, sa aming karumihan, Panginoon. At ang iyong pag-ibig, Lord God, is walang katumbas, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, Lord God, for choosing us, Panginoon. Wala kaming ibang dalangin, Lord God, sa mga oras na ito. Kundi pagtipahin mo kami mightily, Lord God, from glory to glory. So that, Lord God, when we encounter that suffering or trials in our life, Lord God, we will not fall, we will not stumble, Lord God, we will not stop, Lord God. Pagpos, Panginoon, pangahawakan namin yung mga promises mo, Lord God. Dahil yung mga promises mo, Panginoon,
ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Katulad na yung salita, Panginoon, malanta man, Lord God, yung mga bulaklak, pero yung salita mo, Panginoon, is mananatili forever and ever sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord God, once we encounter any trials or suffering, Lord God, panghahawakan lang namin, Lord God, yung pananampalataya na meron kami sa iyo, Panginoon. We will just activate it, Lord God, hallelujah. So that, Panginoon, hallelujah, is magiging managumpay kami, Lord God, at hindi kami magiging talo ng Panginoon, hallelujah. Be still, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, be still, hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord with you, Father, hallelujah. Sing with me, church. Napakaganda ng kantang ito, mga kapatid. It's all about faith. It's all about faith, church. It's all about faith. It's nothing impossible with God. Hallelujah. Be still. There is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing.
God, maraming salamat, Panginoon, sa pananampalataya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa, Lord God,